Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robert Medina at ngayong araw po, April 1, 2025, unang araw po ng Abril, araw ng Martes, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay, ikaw ba ay secure o insecure? Election. At ang paksa po natin ay magmumula sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sinasabi po rito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. O sa Tagalog naman po, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Ang una, God will never unchoose whom He has chosen. Sinasabi dito na kumbaga kapag pinili ka na ng Diyos, no turning back na yan. Hindi na mababalik, or hindi niya na tayo ma-unchoose. At banga sa kanta, diba? No turning back. Ganun din ang ating Panginoon. Once na pinili niya tayo, sa Kanya na tayo, sa Kanyang kalooban niya na tayo. So, ikalawa, God's election is based on grace, not on merit. At ikatlo, God's grace is sufficient to transform lives. Yung mayamang biyaya ng Panginoon ay sapat na upang baguhin ang ating buhay. Kung magpapabago lang tayo, kung isusurrender natin lahat sa Panginoon, is mababago talaga ang buhay natin. At mapunta naman po tayo sa ating applications ngayong araw. Unang-una, find security in God's election. So, ikalawa, have a worshipful and grateful heart. Magkaroon tayo ng grateful heart and worshipful heart. Pusong laging mapagpasalamat sa ating Panginoon, ano man ang Kanyang ibigay sa atin, biyaya man o problems, dapat mananatili pa rin tayong grateful sa Kanya at patuloy pa rin po natin siyang papupurihan sa lahat ng pagkakataon. At ikauling application, prove your salvation by living a renewed life. Yun nga, dahil hindi lang natin basta sinasabi na save tayo, dapat pinabago din natin yung buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. At yun lamang po para sa araw na ito. At para tapusin po ang ating devotion, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for your unfailing love and grace. I was lost in sin, undeserving and unworthy, yet you chose me, not because of anything I have done, but because of your great mercy. When I was unlovable, you loved me. When I was broken, you restored me. Your grace reached me when I had nothing to offer. Thank you for calling me your own, for never abandoning me, and for holding me in your hands. Help me to live in gratitude, to walk in obedience, and to reflect your love to others. All glory belongs to you, my Savior. In Jesus' name, Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.